surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago babalik ang supply ng kuryente at tubig, ilan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa Guys, TZMM Radyo there's a 14 super Extrenta at typhoon na. TZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagde-rely sa mga nakikita na nabasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nakakatao, mga opisyal, kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong informasyon ay babalik ko sa atin. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng Alert sa Super Bagyong Uwan, the DZMM Special Coverage. Patuloy ho tayong maging alertong pare-pareho lalo sa mga kababayan po natin, mga kapamilya at kaserbisyong nandyan sa mga probinsyang direktang tatamaan at apektado ng Bagyong Uwan. Alamin nga natin mula kay Tito Ariel Rojas, nakapasok ng Philippine Area of Responsibility Super Typhoon category na. Saan bang mga lugar na dinaanan at dadaanan pa? Tito Ariel, asan na ba na bagyo? Yung bagyo ay nandun sa may, at least nung 10 a.m., no, nasa may coastal waters ng Pandan, Catanduanes, so sa itaas po. Hindi po siya naglandfall, pero yung parte po ng mata ay nandun sa Catanduanes. So, kailangan kasi yung sentro mismo nung mata, yung pinaka-sentro ay nasa lupa. So, hindi siya naglandfall. Pero, hinahagupit po ng grabing hangin ng eyewall ng bagyo, yung northern part ng Bicol, so kasama din yung Camarines Norte, Camarines Sur, at yung northern Catanduanes. Yung maximum winds po ng bagyo, 185 kilometers per hour. Kayang magpatumbayan ng malalaking puno at ng mga poste at makasira ng mga bahay, no? At yung kanyang gustiness umabot ng 230 kilometers per hour at ito pong kanyang bilis. Medyo mabilis yung kanyang galaw, Tito Johnson. Pa west-northwest, 30 kilometers per hour or wait, check natin kung 30 ba. 30 kilometers per hour, mabilis po yan para sa bagyo. So nakataas yung signal number 5 doon na sa Catanduanes, central part ng Aurora kasi doon papunta yung bagyo, and then yung Polillo Islands, northern Camarines Norte, at gayon din yung eastern at northern part ng Camarines Sur. Signal number 4 naman po sa maraming lugar pa, southern portion ng